So kung magte-take ka ng Civil Engineering Board exam o meron kang fuel mech o hydraulics, sign mo na to para mag-aral. So, nandito na tayo sa exciting part, ang pagsasagot. So makikita nga na dito kung gaano ka-basic mag-solve ng dams, kahit one hand pa. At katatapos lang din natin sa complete concept tungkol sa dams, okay? So kung hindi nyo pa napapanood yon, panoorin nyo muna para nasa same page tayong lahat, okay? So game na, problem 1. So pause nyo muna tapos basahin nyo yung problem. So ito yung takbo ng problem natin. Meron daw tayong triangular dam in cross-section with the upstream face vertical. Ngayon, nasan yung tubig natin? Nandito ba o nandito? Sige, ganito yan ha. Pag sinabing upstream, ibig sabihin lang yan, nandyan yung tubig. So, ang sabi, upstream face vertical. Ano bang side o face ng dam natin ang vertical? Hindi ba ito lang? So, ibig sabihin, nandyan na yung upstream natin, okay? Kasi, hindi naman pwedeng ito kasi sloping na yung side na yan eh. At sinabi sa atin, upstream face vertical. So, nandito pala yung tubig natin. So, tandaan nyo na yung upstream na term na yan ha. Kapag sinabing upstream, nandoon yung tubig, okay? Ngayon, may sinabi sa problem na water is flushed with the top. So, ano ibig sabihin naman yan? So, ang ibig sabihin naman yan, yung water o yung tubig pala na nakaimbak sa dam natin ay sagad hanggang sa tuktok o taas ng dam. So, nandyan pala yung tubig natin, okay? Tapos, may sinabi din sa atin sa problem na ang height naman daw ng dam natin is 8 meters at ang lawak naman daw ng base natin is 6 meters. Ngayon, yung weight naman daw ng dam natin is 565.056 kilonewtons. At meron daw tayong coefficient of friction na given sa problem na equal naman daw sa 0.8. Ngayon, ang tanong sa atin, ano daw ang factor of safety against sliding at factor of safety against overturning, tapos ano din daw ang maximum and minimum pressure na na-experience ng soil natin. Okay, so game na, solve na natin. So, unang step, pag nagsasolve tayo ng dams, ay dapat isolve muna natin yung mga forces na na-experience ng dam natin. So, may nakaimbak na tubig sa dam natin. So, ibig sabihin nga niyan, meron tayong hydrostatic force, tama? So, kung meron tayong hydrostatic force, solve na muna natin yan, okay? So, FH is equal to gamma H bar A. So, ano yung gamma o unit weight natin? So, tubig lang naman yan. So, 9.81 times H bar naman na ano? So, recall lang natin ha, ang H bar is yung vertical distance ng center of gravity papuntang free water surface. Eh, hanggang saan ba yung tubig natin? So, di ba, ang sabi sa problem, hanggang tuktok nga daw o taas ng dam natin yung tubig na nakaimbak sa dam na yan. So kung hanggang tuktok nga daw yung tubig na nakaimbak sa dam, yung buong vertical face na yan, ayan na yung parang rectangular gate natin sa topic na hydrostatic force in a plane surface. Ngayon, ano ulit yung H-bar? Vertical distance from center of gravity hanggang free water surface. At since rectangular lang naman yan in shape, ang center of gravity niyan ay nasa gitnang-gitna lang, okay? So since nasa gitnang-gitna, edi ang H-bar pala natin is 8 over 2 lang, or simply equal sa 4 meters. So 9.81 times H-bar na 4 times area naman na ano? So area lang yan ng gate kuno natin or simply yung nababasa na part ng dam natin. 8 na vertical na height ng water times width naman na nababasa. Kaso, anong width? Eh wala namang binigay na width sa atin sa problem. So again, kung walang binigay na width, gaya ng discussion natin sa video natin tungkol sa concept ng dams, matik, equal lang natin kaagad yung width na yan sa 1, okay? Ulitin ko ha, kapag walang binigay na width sa atin sa problem, equal lang natin yan kaagad yung width na yan sa 1, okay? So, meron na tayong gamma, meron na rin tayong H-bar,
Tapos meron na rin tayong area. So pwede na natin masolve yung hydrostatic force. So kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng hydrostatic force ay 313.92 kilonewtons. So meron na tayong hydrostatic force. Salpak na natin yan. Ngayon, supposedly, yung weight kasi ng dam natin, sinasolve pa talaga natin yan manually sa mga problems. Kaso lang, binigay na kasi dito sa problem. Given na yan. So, ibig sabihin, mas pinadali na yung buhay natin sa pagsosolve. Kasi given na eh. Ngayon, ang tanong ko naman sa inyo, magsosolve pa ba tayo ng uplift? So, hindi na. Kasi, wala namang sinabi sa problem na merong uplift, okay? So, kung wala namang sinabi na merong uplift, disregard lang natin yan, okay? Ngayon naman, solve na natin yung tanong sa problem na factor of safety. So, unahin na natin tong factor of safety against sliding. So, meron ng formula yan na mu ry over rx. So, again, yung mu dyan ay yung coefficient of friction. Palagi yung given sa problem. Parang dito. Eto, so 0.8, salpak na natin yan sa formula. Ngayon, ano naman tong ry? So, ayan naman yung reaction ng lupa natin na galing sa weight. So, basically, resultant lang yan or summation forces lang yan ng vertical forces natin. At yung Ry na yan, ayan yung dapat ibigay na puwersa ng lupa natin para maging equilibrium yung system natin, okay? Kaso lang, ano lang bang vertical forces natin dyan? Hindi ba't eto lang? So kapag nag-summation forces along vertical tayo, ayan na din yung magiging value o reaction ng lupa natin o yung Ry natin. So salpak na din natin yan. Ngayon naman, ano naman tong Rx? So kung yung Ry is summation vertical lang, yung Rx naman natin is summation along horizontal lang. So basically, summation of forces lang yan along x-axis. Kaso, ilan ba nakikita nating horizontal force dyan? Hindi ba eto lang? So kung ayan lang yung nakikita nating horizontal force natin dyan, ayan na din pala yung value ng Rx natin. So salpak na natin yan. So diba, copy-paste lang tayo dito sa dams. Basic na basic. So ngayon, kumpleto na yung kailangan nating values para sa factor of safety against sliding. So endable na sa atin yan, Perd. Pwede na natin yan isimplify. So kapag ginawa natin yon at isinimplify natin yan, ang lalabas na value para sa factor of safety against sliding ay equal lang sa 1.44. Easy peasy kahit nakapikit. O, plus 1 na agad tayo Ngayon naman, dagdag ko na lang din to, no? So sabi diba, factor of safety. So ngayon, paano naman natin malalaman kung safe nga ba talaga ang dam natin? So, ganito yan malalaman nating safe ang dam natin kapag ang value na nakuha natin para sa factor of safety is greater than or equal to 1. Or sa madaling salita, kapag equal sa 1 ang value o mas mataas sa 1 ang factor of safety na nasolve natin, EFAS na tayo kagad dyan, okay? So, kung 1, 1.0001, 1.002, and so on, safe pa din yan, okay? Basta greater than or equal to 1, okay? So, dito sa sliding, EFAS tayo dyan. So, okay na tayo sa sliding, Ngayon naman, dito naman tayo sa pangalawang tanong na factor of safety against overturning naman. So, ano ulit formula niyan? Rm over OM lang yan. So, righting moment over overturning moment lang yan. So, moment, force, times, distance. So, tatanungin ko na naman kayo saang part ulit tayo ng dam nagmo-moment? Sa toe. Ngayon, nasan ba yung toe natin dyan? So again, yung toe natin is kung saan possible mag-overturn yung dam natin. Or yung shortcut or yung tip na binigay ko sa inyo during discussion ng concepts ay kung saan walang tubig, nandoon yung toe. Okay, again kung saan walang tubig, nandoon yung toe. So, nandito pala yung toe natin. Ngayon,
establish muna natin yung mga dimensions or yung perpendicular distance ng forces natin papuntang toe para makapag-moment tayo, okay? So, unahin na natin tong weight. So, meron tayong dam na triangular in section. Ngayon, hindi ba't sa statics natin, alam naman natin na ang weight ay nag-a-act lang yan along the centroid ng isang object. So, kung triangular yung section ng dam natin, etong nakikita nyong 565.056 kilonewtons na yan, ay nag-a-act lang yan sa centroid ng section o ng dam natin. So, kung triangular yung dam natin, matik na sa atin yan. So, itong distances na yan ay 1/3 ng base lang at 2/3 ng base lang yan, okay? Ano bang base natin? Hindi ba't ang given sa problem na base ng dam natin ay equal lang sa 6? So, kung equal sa 6 meters ang base natin, substitute na natin yan. So, 1/3 ng 6, kapag sinimplify natin yan, equal lang yan sa 2 meters. Tapos dito naman, 2/3 naman ng 6. Kapag sinimplify natin yan, equal naman yan sa 4 meters. Ngayon, meron na tayong moment arm or perpendicular distance para sa weight. Pwede na natin ma-moment yan. Ngayon, meron pa tayong kailangang i-moment. At eto naman yung sa hydrostatic force. So, lapat lang din natin yung distance niyan, okay? So, para makuha naman natin yung perpendicular distance o yung moment arm naman ng hydrostatic force, ang pwede natin gawin dyan, ganito. Pwede natin gamitin yung conventional way natin na ilolocate natin yung position ng hydrostatic force na yan, tapos subtract na lang tayo. So, basically, kapag ganun ang ginawa natin, kukunin muna natin yung eccentricity ng hydrostatic force. Tapos, bawas-bawas na lang tayo ng distances natin hanggang sa malaman na natin yung distance ng hydrostatic force na yan sa base ng dam natin. Or yun nga, yung perpendicular distance or moment arm niya sa toe, okay? Pero, kapag ganun ginawa natin, ubos oras natin dyan, endable tayo dyan. Kaya, ganito na lang. Ituturo ko sa inyo yung shortcut o mabilisang pag-solve ng moment arm ng hydrostatic force natin, okay? So, 2 seconds pa lang, meron ka ng distance niyan. At ipapakita na din natin sa inyo kung paano tayo nag-arrive sa shortcut na yan. Pero basically, h/3 lang yan, okay? So, ganito yan ha, makinig. So, hindi ba't ang formula ng pressure natin sa hydraulics ay equal lang sa gamma times h? So, kung mapapansin natin, directly proportional yung h o yung depth natin sa pressure. So, ibig sabihin, habang lumalalim tayo simula sa water surface na kahit 0.01 meters lang yung nilalim natin, tumataas o lumalaki yung value ng depth natin. At kung lumalaki yung value ng depth natin, lumalaki din yung value ng pressure natin. Kasi nga, directly proportional sila. So, habang lumalalim tayo ng lumalalim, tumataas yung value din ng pressure natin, okay? O, i-elaborate pa natin ha. So, kunwari na lang sa tuktok o sa water surface natin mismo. So, yung liquid natin dyan, tubig lang naman yan all throughout. So, pressure is equal to gamma or unit weight ng liquid natin na tubig. So, 9.81 times h or yung depth sa pinakatuktok. So, may depth o lalim na ba tayo dyan? Wala pa. Taas na taas yan eh. Nasa water surface pa lang tayo. So, yung depth dyan, 0. So, 9.81 times 0, equal lang yan sa 0. So, sa pinakatuktok pala, wala pa pala tayong pressure dyan. Kasi ngayon nakuha nating value para sa pressure is equal sa 0. Ngayon, ang gawin naman natin, lalim lang tayo ng konti sa tuktok natin, kunwari na lang 1 meter. So, pressure ulit ha. So, pressure is equal to 9.81 times yung depth naman natin na 1 meter. So, 9.81 times 1 equal naman yung pressure natin dyan sa 9.81 kilopascals. So, dito pala sa portion na to ng dam natin, nakakaramdam pala ng 9.81 kilopascals na pressure. Ngayon, ang gawin naman natin,
lalim lang ulit tayo ng konti, okay? Pag lumalim na naman tayo ng konti pababa, kunwari na lang, 2 meters. So, 9.81 times 2 naman, kapag sinimplify natin yan, equal naman yung pressure natin dyan sa 19.62. So, dito naman sa portion na to ng dam natin, nakakaramdam naman pala ng pressure na equal sa 19.62 kilopascals. Ngayon, isa na lang. Last na. Baba naman tayo ng 3 meters. So, 9.81 times 3 equal naman yung pressure natin dyan sa 29.43 kilopascals. So, dito naman pala sa portion na to ng dam natin, nakakaramdam naman daw yan ng 29.43 kilopascals. Bali 0, 9.81, 19.62, 29.43. So, kung mapapansin ninyo, habang bumababa tayo ng bumababa o lumalalim tayo ng lumalalim, pataas ng pataas yung pressure natin. Hanggang isagad pa natin yan papuntang base ng dam natin, ganito na magiging itsura ng pressure diagram natin. So kapag tinignan pala natin yung pressure hanggang sa base ng dam natin, triangular pala yung magiging itsura ng pressure diagram natin. At yung triangular pressure na yan ay tinatawag naman natin yan na hydrostatic pressure. Uy, hydrostatic pressure? Hydrostatic force? Hindi ba parang uplift pressure tapos uplift force? Paano ba natin ginawang uplift force ang uplift pressure? So, based sa discussion natin tungkol sa dam, para maging uplift force, yung uplift pressure, kinuha lang natin yung volume ng uplift pressure. Ngayon, sa comparison na to na hydrostatic pressure at hydrostatic force, yung hydrostatic force pala na yan, ay nanggaling lang din sa hydrostatic pressure. So, kumbaga, kapag kinuha natin yung volume ng hydrostatic pressure, value lang pala ng hydrostatic force yung kalalabasan niyan. Ano ba ang shape ng hydrostatic pressure? Triangle. Ano din ba yung turo ko tungkol sa uplift? Kapag ang pressure, diba, ay i-convert natin into a single force, nasa centroid lang din ng pressure na pinanggalingan niya yung tutok niya. So kung ang hydrostatic pressure ay triangular at meron tayong hydrostatic force na nanggaling sa hydrostatic pressure, yung tutok ng hydrostatic force na yan ay nasa centroid lang din ng triangular pressure o hydrostatic pressure. Di kung ganun pala, etong distances na to ay 1/3 ng h lang at 2/3 ng h. So ayan na, kaya sinabi ko sa previous video natin tungkol sa concept sa dams na isa puso nyo na din yung concept tungkol sa pressure. Dahil hindi nyo lang sa dams to magagamit, kundi pati na din sa ibang topic o ibang subject natin, magagamit natin yung concept na yan, okay? So balik na tayo ha. So 1/3 ng h tapos 2/3 ng h. So kung ganun pala, yung z pala natin na perpendicular distance ng hydrostatic force sa toe ay equal lang sa 1/3 ng h natin. Ano ba yung h natin? O ano ba yung portion ng dam natin na nababasa? Ayan, yung buong yan, ayan yung nababasa. So 8 meters. So 1/3 ng 8 meters equal lang yan sa 8/3. So, yung perpendicular distance pala o yung moment arm pala ng hydrostatic force natin kapag minoment na natin yan sa toe ay equal lang sa 8/3 or basically h/3. So, ayan na yung shortcut natin. Matik na 1/3 ng height ng liquid lang pala para makuha agad natin yung perpendicular distance o yung moment arm ng hydrostatic force natin, okay? Pero disclaimer lang ay ang shortcut na yan na 1/3 ng h o h/3, applicable lang yan kapag walang overflow sa dam. So overflow sa dam, ibig sabihin
lagpas na sa tuktok ng dam natin yung tubig. Ulitin ko pwede lang nating magamit yung shortcut na yan kapag walang overflow o hindi lagpas sa dam yung height ng tubig natin, okay? Or basically, kapag lagpas na sa tuktok ng dam yung tubig natin, doon tayo sa conventional way na pagsosolve, okay? Ngayon, kung hindi pa kayo masyado convinced, patunayan natin na ayan na yung shortcut sa pagsosolve sa moment arm ng hydrostatic force, okay? So, try naman natin yung conventional way na pagsosolve. Again, ayan yung kukunin yung eccentricity ng hydrostatic force, tapos minus-minus hanggang sa makuha yung perpendicular distance na kailangan natin, okay? Pakita na lang din natin to ng mabilis para mapayapa yung isip natin na parehas lang yung makukuha nating sagot. So, pakita muna natin yung tinatamaan ng hydrostatic force, So, parang hydrostatic force in a plane surface lang to na tumatama sa isang rectangular gate. So, di ba? Ang shortcut na formula na dinerive natin noon sa tinuro ko sa inyo tungkol sa hydrostatic force in a plane surface ay ang eccentricity is equal lang sa gamma ng liquid times Ig o centroidal moment of inertia times sine theta over hydrostatic force lang. Or simply, gamma Ig sine theta over hydrostatic force. So, substitute na natin. So, gamma ng liquid, tubig lang naman yan, so 9.81. Tapos, centroidal moment of inertia naman ng tinatamaan ng tubig natin. Na anong shape? Rectangular lang. So, ang centroidal moment of inertia natin ay dh cube over 12 lang. So, ano yung base na tinatamaan ng tubig? Eto. So, 1 meter times height naman ng tubig na tumatama sa dam natin, eto, so 8 cube over 12. So, okay na tayo sa centroidal moment of inertia. Ngayon, eto namang sine theta. Since vertical lang naman tong tinatamaan ng gate natin, anong value ng theta? So, since vertical lang ang gate o vertical lang ang face ng dam natin na yan, sine 90 na kaagad yan, okay? Tinuro ko na yan panoorin nyo na lang dun sa video natin dati. Pero yun nga, since vertical naman yung face na yan, sine 90 kaagad yan. Pero ano bang value ng sine 90? Hindi ba't ang sine 90 kapag pinindot natin yan sa calcu, equal lang yan sa 1. So, wag na natin yan ilagay sa equation, okay? So, over hydrostatic force naman natin na nasolve na natin kanina. Eto, salpak na din natin yan sa equation natin, okay? So, kapag sinimplify natin yung buong yan, ang lalabas na sagot or value ng eccentricity ay equal lang sa 4 over 3 meters. So, eccentricity pa lang yan. Eto pa lang yan. Ang kailangan natin kunin ay yung perpendicular distance ng hydrostatic force sa base. Basically, yung center of pressure hanggang sa base ng dam natin, okay? Kasi nga, ayun yung moment arm or yung perpendicular distance ng hydrostatic force sa toe ng dam natin, okay? Ngayon, ang gawin naman natin is, as usual, hatiin lang natin sa center of gravity yung dimension natin. So, since rectangle lang naman to, nasa gitnang-gitna lang yung center of gravity natin. So, kung nasa gitnang-gitna, 8 over 2, equal lang yan sa 4 meters. So, para na lang makita natin o mas ma-imagine natin, iharap na lang natin yung portion ng dam natin na nababasa. So, again, meron tayong eccentricity na equal sa 4 over 3. Tapos, lipat lang natin sa kanang side yung dimension para mas maging malinis yung equation natin. Tapos, anong hinahanap natin? Yung perpendicular distance ng hydrostatic force natin sa base o sa toe ng dam natin. Pangalanan na lang natin yung Z. Ngayon, para makuha natin yung Z, ang kailangan lang natin gawin is itong 4 meters, bawasan lang natin yan ng eccentricity. Pag ginawa natin yon, makukuha na natin yung kailangan nating dimension, which is yung Z nga. So, gawin na natin. So, Z is equal to 4 minus yung eccentricity naman na equal sa 4 over 3. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng Z ay 8 over 3.
Pero, hindi ba't eto lang din naman yan? Yan lang din naman yung nakuha natin kanina. So, eto na yung proof na gumagana yung shortcut natin, okay? So, nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo yung shortcut, kayo bahala. Mas mabilis kayo makakapagsagot. Basta alam nyo yung disclaimer natin, okay? Kung gusto mo naman yung conventional way, kayo pa din yung bahala, okay? Ang mahalaga naman, mag-a-arrive pa rin tayo sa tamang sagot. Pero kung gusto mo ng mabilis, H/3 lang yan. Endable agad sa atin yan, okay? So ngayon, meron na tayo ng mga kailangan nating distances para makapag-moment tayo sa to. Pwede na tayo magsagot. So unahin na natin tong writing moment natin, okay? So RM, ano ulit tong RM na to? So writing moment, ayan yung mga moment na nagpapastable sa dam natin, okay? Ano nga ba ulit yung nagpapastable sa dam natin? Yung weight mismo ng dam natin, okay? So, since nga, ang weight ang nagpapastable sa dam natin, i-moment na agad natin yung weight para sa RM. So, force times distance lang yan. So, 565.056 kilonewtons na force times yung perpendicular distance niya naman na 4 meters. So, kapag sinimplify natin yan, ang makukuha nating value para sa writing moment or RM is equal lang sa 2260.224 kilonewtons meter. So, next naman is yung overturning moment. So, ayan naman yung mga forces natin na possible magpa-overturn sa dam natin. So, ano ba mga forces na yan? So, yung mga forces na yan, ayan yung hydrostatic force at yung uplift force natin. Yung pinakita natin sa concept na video natin. Kaso lang, since wala naman sinabi sa problem na merong uplift, hindi na natin i-consider yung uplift force, okay? So, dito sa problem na to, ang nagpapa-overturn o overturning moment lang natin ay yung nanggagaling sa hydrostatic force, okay? So, kung ganun pala, salpak na natin yan. So, hydrostatic force na 313.92 kilonewtons times yung perpendicular distance naman niya sa toe na 8/3. So, kapag sinimplify natin yan, equal lang yan sa 837.12 kilonewton meter. So, meron na tayong RM, tapos meron na din tayong OM. So, salpak na natin yan sa equation natin. So, 2260.224 na writing moment over 837.12 naman na overturning moment. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 2.7. Ngayon ang tanong, anong unit ng factor of safety? So, ang unit niyan, wala. Unitless yan. Kasi kung titingnan natin, moment over moment or kilonewton meter over kilonewton meter. So, magka-cancel lang yung units natin. Kaya, unitless ang factor of safety. Okay? So, okay na tayo sa factor of safety, ha? So, diba? Basic. Kahit less than 3 minutes, tapos na to eh. May plus 2 na agad tayo sa exam. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, safe ba yung dam natin? EFAS tayo dyan. Kasi nga, gaya ng sabi natin kanina, malalaman nating safe ang dam natin kapag ang factor of safety na nakuha natin is greater than or equal to 1, di ba? So, malalaman nating safe ang dam natin kapag yung value ng factor of safety natin is greater than or equal to 1, okay? So, since 1.44 tong sliding, tapos 2.7 tong overturning, ibig sabihin, EFAS yung dam natin. Sumakses tayo dyan. Ngayon, isa pang tanong, paano naman kapag sinabing ganito? Minimum factor of safety. Ano ang minimum factor of safety natin? Saan naman equal yung minimum? So, tinatanong din yan sa boards, ha? Kailangan alam nyo din yan. So, ito yan, okay? Kapag sinabing minimum factor of safety, palagi lang yan equal sa 1, okay? So, basically, ang minimum factor of safety natin ay equal lang sa 1, okay? Ngayon, paano naman natin nasabing equal dapat sa 1 kapag minimum yung factor of safety? So, ganito yan, ha? Ano bang sabi natin sa factor of safety? Hindi ba't ratio lang yan ng pumipigil over nagpupumilit? So, lahat ng pumipigil sa pag-slide at pag-overturn ng dam natin,
over nagpupumilit lang na forces na gustong magpagalaw sa dam natin. So kapag sabihin natin parehas ng value yung pumipigil at nagpupumilit, sabihin na lang natin kunwari na 1,000 yung value ng numerator, tapos 1,000 din yung value ng denominator. So 1,000 over 1,000 equal lang yan sa 1, okay? So para nating sinasabi na ang puwersa ng force na pumipigil ay equal lang sa puwersa ng force na nagpupumilit, okay? So kung same lang ang value ng pumipigil at ng nagpupumilit, ibig sabihin, nagkakanselan lang yung force natin, okay? At kung equal lang ang value nila at nagkakanselan lang sila, ibig sabihin, equilibrium. So ganito na lang ha. So para na lang mas ma-imagine natin, okay? Parang ganito lang yan. So focus tayo dito ha. So sabihin na lang natin na meron tayo kunwaring force na pumipigil na equal sa 1,000 kilonewtons. Tapos meron din tayong force na nagpupumilit naman na equal din sa 1,000 kilonewtons. So isipin natin, ito yung pumipigil. Tapos ito naman yung nagpupumilit na force na gustong magpagalaw sa dam natin. Ito yung numerator, tapos ito yung denominator. Ngayon, pag gumalaw yan o nag-summation forces tayo along x, yung dalawang force na yan ay magka-cancel lang o mag-i-equal sa 0. Kasi nga, 1,000 na pakanan, tapos 1,000 na pakaliwa. So, ang resultant natin dyan ay 0. Ibig sabihin, equilibrium. Kaya kapag sinabi natin minimum factor of safety, ang value niyan palagi ay equal sa 1, okay? 1,000 over 1,000 equal lang yan sa 1, okay? Or kung yung forces natin na pumipigil over nagpupumilit ay equal lang, ibig sabihin, equilibrium. Kasi nga nagkakanselan lang sila. Kaya naging equal sa 1 ang minimum factor of safety, okay? So tandaan nyo yan ha, tinatanong yan sa board exam natin. Minimum factor of safety, tandaan nyo na palagi lang yan equal sa 1, okay? Ngayon, okay na tayo sa mga factor of safety. Ang tinatanong naman sa atin ay yung maximum and minimum pressure na na-experience naman ng soil natin. So, paano naman yan? So, imayin natin yan ha, okay? Mag-focus tayo dito. Makinig ng maigi dahil hindi lang natin to sa dams magagamit. Hanggang footing design at foundation design natin sa RCD, magagamit natin tong concept na to, okay? So, game ha, makinig. So, gaya sa discussion natin ng concepts, dahil nga sa bigat ng dam natin at contact niyang dam na yan sa soil natin, nakakaramdam yung soil ng pressure na galing sa dam natin, okay? So, basic lang din to, huwag kayo mag-alala, makinig lang kayo ng maigi, okay? So, isipin lang natin na sa illustration na yan, ayan yung base ng dam natin, okay? So, hindi na natin i-consider yung panel by panel, pero ganyan itsura ng base ng dam natin, okay? So, gaya nga ng sabi natin, square o rectangular lang palagi ang base ng dam natin. Ngayon, gaya din ng sinabi natin kanina, yung dam natin may bigat o may weight. At yung soil natin ay kailangang mag-react ng same amount of force na pataas naman para wala tayong settlement at equilibrium yung system natin, okay? So, ulitin ko dahil may bigat yung dam natin, kailangan yung soil natin ay mag-exert din ng same amount na force para wala tayong settlement at para equilibrium yung system natin, okay? Ngayon, para mas simple lang yung discussion natin at para mas mapadali natin yung buhay natin sa pag-intindi, balik lang natin ng pa-2D. So, ano ulit shape ng base natin? Rectangle. Ngayon, pag rectangular yung shape ng isang material o ng isang object, based sa statics natin, nasan ba yung centroid niyan? So, since rectangle nga lang yung base ng dam natin, alam naman natin na nasa gitnang-gitna lang yung centroid niyan, tama ba? At alam din natin na turo din sa atin sa statics, pati na din sa SPREMA, na kapag ang isang bagay o material ay pinindot natin sa centroid or center of gravity o yung force natin ay nag-a-act mismo sa centroid or center of gravity ng isang bagay o material,
uniform ang magiging distribution ng pressure natin. So, dagdag ko na lang din disclaimer lang. Yung blue na arrow na yan, ayan talaga yung RY natin, okay? Ayan talaga yung reaction ng soil natin dahil sa bigat ng weight ng dam natin, okay? So, dapat pataas talaga yan. Dito dapat talaga yan, okay? Kaso lang, medyo madumi kasi sa illustration natin kapag dyan ko nilagay. Pero ulitin ko dapat pataas talaga yan at dito dapat talaga yan sa baba, okay? Para lang maging malinis, nilagay ko lang muna dito sa taas, okay? Pero, ulitin ko dapat pataas talaga yan at dito dapat talaga yan sa baba, okay? Para lang maging malinis, nilagay ko lang muna dito sa taas, pero hindi dapat yan nakatutok pababa, okay? Dapat ang direction ng force na yan pataas talaga, okay? So for the sake lang ng discussion natin at para mas mabilis natin maintindihan yung i-explain natin, ganito muna natin ilatag yan, okay? So tuloy na natin recall lang ulit natin yung sinabi ko. So again, kapag ang isang bagay pinindot natin sa center of gravity, ang magiging pressure natin dyan is magiging uniform. Parang yung nakikita natin ngayon sa screen natin. So currently, nasa center of gravity yung tutok o tusok niyan. So again, yung blue is yung resultant o yung RY natin. Tapos ito naman yung pressure sa soil natin, okay? Ngayon, kapag yung RY na yan ay inusog natin ng inusog kahit konti lang napakanan, ganito nagiging itsura ng pressure diagram natin dyan, okay? Mapakanan man yan o pakaliwa, ganyan magiging itsura ng pressure natin, okay? So basically, trapezoidal na siya in shape. So mas malaki na yung pressure sa isang side compared sa isang side, okay? So ulitin natin from the pressure being uniform na ang force ay nakatutok sa center of gravity, kapag inusog lang natin yan ng konti palayo sa center of gravity, mapakaliwa man yan o pakanan, nagiging trapezoidal na yung shape ng pressure diagram natin, okay? Ngayon, kapag inusog pa natin yan ng inusog, palayo ng palayo sa center of gravity, darating na yung time na magiging zero na yung pressure natin sa isang side habang tumataas naman yung pressure natin sa kabilang side, okay? So basically, nagiging triangular na yung shape. Up to the point na kapag inurong pa din natin yan ng inurong palayo ng palayo sa center of gravity, darating na yung time o yung point na magkakaganito na yung pressure diagram natin, okay? So, ano naman ibig sabihin yan? So, ibig sabihin yan, yung pressure ng soil o yung pressure sa base ng dam natin nagkakaroon na ng positive na pressure o tensile stress. Ngayon, pag ganyan ang nangyari sa pressure diagram natin, malaking problema yan. Ibig sabihin, meron na tayong tensile stress sa dam o sa soil natin. Ang problema dyan, hindi kaya mag-resist ng tensile stress ang soil. Malakas lang yan sa compression, kaya kapag binanat natin yung soil, wala nang kwenta yung soil natin, di endable tayo dyan. Ibig sabihin, possible na tayong magkaroon ng settlement. Pag ganyan yung nangyari, tayo yung punit dyan, okay? Kaya dito na papasok yung kahalagahan ng analysis natin sa dam natin, okay? Ngayon, para makapag-analyze tayo ng maigi in actual, ganito ginagawa natin dyan, okay? Para madali natin malaman kung ano ba ang magiging reaction ng soil natin or pressure ng soil natin, kung uniform ba, trapezoidal, triangular ba, or ano ba. So, ganito usually ginagawa natin dyan, okay? Makinig So, sa illustration natin, uniform pa ang pressure ng soil. So, ibig sabihin, nakatutok pa yung RY natin na yan sa center of gravity. At since rectangular lang yung base ng dam natin, ibig sabihin, nasa gitnang-gitna lang yung center of gravity niyan, di ba? Thus, sa gitnang-gitna din nakatutok yung RY o resultant natin. So, kung gitnang-gitna lang, yung location niyang RY na yan ay B over 2 lang ng base natin. Kasi nga, gitnang-gitna Ngayon, para makita natin ng maayos yung behavior ng pressure sa base ng dam natin, ganito ginagawa dyan. Makinig ng mabuti Focus tayo sa mga sasabihin ko, okay?
So, para mas makita pa natin at masukat pa natin kung ano yung nangyayari sa pressure sa base natin, yung buong base natin na yan, hinahati-hati natin yan sa tatlo, okay? So, kung hinahati-hati sa tatlo, di B over 3, B over 3, tapos B over 3 lang yan, okay? Tapos, tingin tayo dito sa gitnang B over 3. Etong gitnang B over 3 na yan, hinahati pa natin yan equally sa dalawa, okay? So, kung hinahati natin yan equally sa dalawa, di-divide lang natin yan sa 2, di B over 3 divided by 2, equal lang yan sa B over 6, tapos B over 6. Tapos sa farthest left and farthest right ng B over 6 natin, project lang tayo ng boundary natin dyan, okay? So, parang ganito na itsura niyan. Tapos, ano itsura ng pressure natin ngayon? Uniform. So, ibig sabihin nga, yung RY natin is nakatutok pa sa center of gravity. At since nakatutok pa yung RY natin sa center of gravity at rectangular lang yung base ng dam natin, ibig sabihin, nasa gitnang-gitna pa yan nakatutok, di ba? Ngayon, kapag yung RY na yan ay inusog natin ng inusog pa konti-konti palayo sa center of gravity, ganito na nagiging itsura ng pressure natin. So, ano ibig sabihin yan? So, basically, ang gustong iparating ng illustration natin ay kapag ang distance ng RY sa center of gravity ay less than B over 6 or ang layo ng RY natin sa center of gravity ay mas maikse o mas maliit compared sa masosolve natin na value ng B over 6, ibig sabihin, trapezoidal yung shape na na-form na pressure sa base ng dam natin, okay? So, basically, kapag yung RY natin hindi pa nare-reach yung B over 6 na boundary, trapezoidal yung pressure natin, okay? So, ulitin ko kapag yung RY natin or yung resultant natin ay hindi pa naaabot yung B over 6 na boundary, ibig sabihin, trapezoidal pa yung pressure natin, okay? So, para mas maintindihan na lang natin ng maayos yung sinasabi ko, ganito ibig kong sabihin dyan, okay? So, for example na lang, ang nasolve natin na value para sa B over 6 ay equal sa 2 meters. So, yung 2 meters na yan, ayan yung B over 6 or yung boundary natin, okay? Tapos, yung nasolve naman natin na distance ng RY sa center of gravity, kunwari, 1.5 meters. So, itong distance na to, 2 meters. Tapos, ito namang distance na to, 1.5 meters. So, pag ganyan ang nangyari na hindi pa tayo umaabot sa boundary natin na B over 6, ibig sabihin, trapezoidal yung magiging pressure sa base ng dam natin, okay? So, basically, hanggat hindi pa nagiging 2 meters o hindi pa umaabot ng 2 meters yung distance o layo ng RY sa center of gravity natin, ibig sabihin, trapezoidal yung pressure na na-form sa base ng dam natin, okay? Or yun nga, kapag yung distance ng RY sa center of gravity is less than B over 6, matic, trapezoidal agad yung pressure natin dyan, okay? Ngayon, kapag inusog pa natin yan ng inusog hanggang makarating tayo sa boundary natin na B over 6, ganito na nagiging itsura ng pressure sa base ng dam natin, okay? So, naging ano na yung shape? Naging triangular na. So, again, example na lang ulit natin yan para mas madali natin makuha. So, kunwari, ang nasolve natin na value para sa B over 6 ay equal sa 2 meters. Tapos yung nasolve naman natin na distance ng RY sa center of gravity natin ay 2 meters din. So, ito ay 2 meters, tapos ito naman ay 2 meters din. So, kapag ganyan ang nangyari na ang B over 6 ay equal sa distance ng RY sa center of gravity, ibig sabihin, triangular na yung pressure na nabuo sa base ng dam natin. Okay? So, basically, kapag saktong-sakto yung location ng RY natin sa boundary ng B over 6, kapag saktong-sakto siya dyan, triangular na yung pressure natin, okay? Kaso lang, hindi ba natin napapansin? Yung right side ng RY natin is B over 3. B over 3 or simply 1/3 ng base. So kung 1/3 na pala ng base yan,
ditong portion na pala na to ay equal na sa 2/3 ng base natin. Ngayon, napapansin niyo ba? Hindi ba't parang eto lang sa uplift at hydrostatic natin? So, same sa hydrostatic at uplift, kapag yung pressure natin is triangular, nasa centroid lang din ng triangular pressure yung tutok ng force natin, okay? Kaya kung mapapansin ninyo, ang naging distance ng RY natin is 1/3 ng base at 2/3 ng base. Triangular pressure. So may palatandaan na kagad tayo. Ngayon naman, kapag inurong pa natin yan ng inurong o kapag lumagpas na tayo sa boundary natin na B/6, ayan na yung time na magkakaroon na tayo ng tensile na pressure at endable tayo dyan, okay? So, recap lang natin ha. Kapag ang tutok ng RY natin is nasa center of gravity natin mismo, uniform o rectangular ang pressure na makukuha natin. Tapos kapag inusog natin yan ng konti to the point na hindi pa naaabot ng RY natin yung boundary natin na B/6, trapezoidal naman yung shape ng pressure na makukuha natin. Until such time na kapag inusog pa natin yan ng inusog at sumakto yung tutok ng RY natin sa boundary natin na B/6, triangular na yung shape ng pressure na makukuha natin. At kapag inusog pa natin yan ng inusog to the point na lumagpas na yung RY natin sa boundary natin na B/6, dyan na yung may tensile na tayo sa pressure natin, okay? So, ayan na yung palatandaan natin. B/6, tsaka usog lang ng usog. Ngayon, ang tanong, alam na natin kung ano yung itsura ng pressure at paano nagiging uniform, trapezoidal, triangular yung pressure. Kaso lang, hindi naman yan yung tanong sa atin. Ang tinatanong sa atin ay kung ano ang value ng maximum and minimum pressure. So again, all in all, meron tayong 4 na possible situation. Meron tayong uniform, trapezoidal, triangular, at eto namang may tensile. Ngayon, paano naman natin isosolve yung pressure or paano naman natin masasolve yung pressure? So, ganito yan ha. Unang-una, may mga derived formula tayo dyan per situation. Pero kung gusto mo ng practical way na pag-solve nito at may mastery ka na sa strema, eto lang talaga ang kailangan natin dyan. P/A plus minus MC/I. So, ano naman yan? Combined stress lang yan sa strema. Pero kung masipag naman tayo at mas convenient sa inyo magkabisado ng formula, meron nga tayong mga derived formula dyan per type of pressure, okay? So, huwag kayong mag-alala, iisa-isain din natin lahat yan, okay? At i-explain din natin lahat kung paano tayo nag-arrive o paano natin na-derive yung formula na gagamitin natin per type of pressure, okay? Pero ngayon, pahapyawan muna natin. So kapag ganito yung itsura ng diagram natin na yung pindot o yung force natin ay nasa centroid mismo or center of gravity lang ng base natin mismo, ang tutok, ang formula lang natin dyan ay pressure is equals to force over area. Yung pinaka-basic na formula natin sa strema. Ngayon, ano yung F o yung force na gagamitin natin dyan? So yung force na gagamitin natin dyan is yung reaction ng lupa sa base ng dam natin. So, basically, RY. So, imbis na force over area, RY over area lang yan ng base ng dam natin. Okay? So, diba? Basic, force over area lang. So, okay na tayo para sa uniform. Ngayon naman, ito namang formula na RY over B times quantity ng 1 plus minus 6E over B. So, para saan naman yan? So, yung formula naman na yan, para naman yan sa trapezoidal na pressure diagram natin, okay? So, kung mapapansin ninyo, merong plus minus sa formula natin. Pero, eto lang naman ibig sabihin yan, okay? So, yung plus minus na yan na nakikita ninyo, maximum and minimum lang ang ibig sabihin yan. So, kapag plus ang ginamit natin sa formula, maximum pressure yan, matik. At kapag minus naman yung ginamit natin sa formula, minimum naman yung makukuha nating value ng pressure natin dyan, okay? So basically, kapag plus, maximum pressure. Kapag minus, minimum
pressure. O ayan na, pwede na agad mag-include yan sa problem natin. Ano bang tanong sa atin? Maximum and minimum pressure. So, possible pala na trapezoidal yung pressure na nag-occur sa dam natin na tinatanong sa atin sa problem. Pero, baka lang i-assume natin kagad na trapezoidal na agad yung pressure sa problem, ha? So, hindi ganun yun, okay? Sinecheck pa din natin dapat yan isa-isa, okay? Kasi kung iisipin natin, bakit dito sa triangular, may maximum at minimum din naman yan, ha? Eto, sa side na to, 0 yung pressure, ayan yung minimum. Tapos sa side naman na to, ayan yung maximum. So basically, may minimum at maximum din tayo sa triangular pressure. So hindi tayo basta-basta pwedeng mag-assume na trapezoidal agad dyan, okay? Kaya itinuro na natin kanina kung paano natin malalaman kung anong klase ng pressure ang meron tayo, okay? So ayan yung kaninang B/6, B/6, tapos paglamag pa sa B/6, etc. Para alam nyo na din kung ano yung tamang equation or formula na gagamitin natin, okay? At huwag kayong mag-alala, lahat ng kailangan nyong malaman, ituturo na natin lahat yan sa inyo, okay? So tuloy na natin, ha? So, napakita na natin yung para sa trapezoidal. Ngayon naman, yung para dito naman sa may tensile stress na yung soil. So, maiksing formula lang naman yung para dyan at ang formula daw dyan ay 2/3 lang ng Ry over x bar. So, again, yung x bar na yan, ayun yung moment lang tayo sa to. May dinerive tayong formula dyan. Yung Rm minus Om over Ry. Naalala ba? So, kumbaga, yung x bar nga ay yung distance lang ng Ry natin sa toe ng dam natin. Okay, so again, sinusukat lang yan kung gaano kalayo yung Ry natin sa toe. So okay na tayo dito sa may tensile stress. Tapos again, eto namang sa uniform pressure, force over area lang yan. Ngayon, paano naman tong triangular pressure? Ituturo pa ba natin yan? Parang ayun lang din naman yung sa uplift natin kanina. So basic na lang yan. Geometry lang at kinuha lang yung volume. So, di ba meron tayong Ry? So, dyan talaga yung tamang orientation ng force natin sa taas, ha? Dyan talaga yung tamang orientation yan, okay? Gaya ng sinabi natin kanina. Para lang malinis yung illustration at discussion natin, dito muna natin pwesto yan, okay? Ngayon, again, ulitin ko ulit, kapag triangular ang pressure, ang tutok ng resultant force natin dyan ay palaging nasa centroid lang ng triangle. So, gaya rin ng sabi natin kanina, kapag ang pressure ay kinonvert natin into a single force, ang tutok niyan ay nasa centroid lang ng pressure na pinanggalingan niya. So, kung triangle lang to, edi ito pala ay 1/3 ng base, tapos ito naman ay 2/3 ng base. Bakit? Kasi nga, kapag kinonvert natin ang pressure into a single force o resultant, ang tutok niyan ay nasa centroid lang ng pressure na pinanggalingan niya, okay? So, pakita na lang din natin kung paano dito yung sa triangular pressure, ha? Same situation lang to kanina, parang yung ginawa lang natin sa uplift. Kunin lang natin yung volume ng triangle. Tapos, di ba, ang magnitude o height nga ng triangular pressure sa uplift natin kanina ay gamma times h. Dito naman sa soil pressure, ang height o magnitude na gagamitin natin mismo dito is yung pressure mismo na hinahanap natin sa dam, okay? So, game imagine nyo lang na etong Ry, ayan yung uplift force kanina, okay? So, volume lang ulit to ng triangular na pa 3D. So, edi magiging Ry is equal to 1/2 times yung base ng dam natin times yung height naman ng pressure natin na labelan na lang natin as sigma. So, okay na tayo sa area. Ngayon, multiply lang natin yan sa width para maging volume. So, ano yung width natin? So, again, for simplicity na lang ng discussion, kunwari na lang walang binigay sa atin na width. So, kung walang binigay na width, yung width natin dyan is equal lang sa 1. So, ayan na yung formula o equation natin para sa triangular pressure. Parehas lang nung sa uplift at hydrostatic force natin kanina. So, kung ang hinahanap natin ay pressure, tapos meron naman tayo na itong Ry.
E yung gawin natin, i-shift solve na lang natin yan. O di naman kaya, i-rearrange na lang natin yung equation. So, madaling-madali lang to, basic na basic, geometry at kuha lang ng volume. Walang kahirap-hirap. So, okay na tayo ha. Ngayon naman, tuloy-tuloy na natin tong concepts para diretso sagot na lang tayo mamaya. So, papakita ko na sa inyo kung paano na-derive yung mga equation natin para sa pressure sa dam. Pero, kung okay na sa inyo yung magkabisado ng formula, since pinakita na din naman natin sa inyo kung saan gagamitin yung mga specific formula, skip nyo na to. Dumiretso na kayo sa solving part. Pero sa mga curious at willing talaga matuto, tuloy-tuloy nyo lang panoorin tong i-discuss ko, okay? Pero dito pa lang, sasabihin ko na, mas magandang alam nyo to. Pero anyway, start na tayo. So ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano naman na-derive yung formula natin ng pressure para sa trapezoidal. So ganito lang yan. So hindi ba't ang Ry natin ay ang resultant ng lupa o yung reaction ng lupa para masuklian yung weight ng dam natin. Tapos, assume na lang din natin na same sa problem natin na nandito yung toe ng dam natin, okay? Ngayon, kung ayan yung Ry natin, tapos eto naman yung toe, ano naman tong distance na to based sa concept na itinuro natin kanina? Kababanggit ko lang yan ha. So, ang distance ng Ry sa toe ay tinatawag nga natin na x-bar. So, ayan nga yung nagmo-moment-moment tayo. Tapos, nag-arrive tayo sa formula nga na Rm minus Om over Ry. Naalala? Ngayon, papaalala ko lang ulit na kapag ang pressure ang pinag-uusapan, purely sa base lang tayo ng dam nakafocus. Kasi ayun lang naman yung tinatamaan ng lupa. Pero, ano bang shape ng base ng dam natin? So, for sure, purga na kayo dito. Paulit-ulit ko nang sinasabi. Rectangular o square lang yung base ng dam natin, okay? So, kung rectangular o square lang yan, ibig sabihin nga, nasa gitnang-gitna lang ang center of gravity niyan. So, kung titignan natin o kung ibebase lang natin sa illustration natin ngayon, hindi nakatutok directly sa center of gravity yung Ry natin. O sa madaling salita, may distance yung Ry natin sa center of gravity. Ngayon, ano tawag sa distance na yan? So ganito na lang para lang mabilis na natin maintindihan, gawa na lang tayo ng comparison, okay? So for example na lang, etong sa hydrostatic force in a plane surface natin. So diba, sa hydrostatic force in a plane surface, ang tutok ng force natin ay hindi nakatutok sa center of gravity, kundi nakatutok yung hydrostatic force na yan somewhere below the center of gravity, dito sa center of pressure. Ngayon, sa hydrostatic force in a plane surface ulit na topic, ano ang tawag natin sa distance ng center of gravity at center of pressure? Hindi ba't sinasolve din natin yan? At ang tawag nga natin dyan sa distance ng center of gravity at center of pressure ay eccentricity. So kung mapapansin ninyo, ang eccentricity pala, basically, sinusukat lang yan kung gaano kalayo ang isang force sa center of gravity. So ulitin natin yung hydrostatic force nakatutok sa center of pressure. Hindi yan nakatutok sa center of gravity. Ngayon, kung gaano kalayo yung tutok niyang hydrostatic force na yan sa center of gravity, tinatawag natin yung distance na yun as eccentricity. So, yun nga, ang eccentricity, sinusukat lang yan kung gaano kalayo ang isang force sa center of gravity. Ngayon, balik tayo dito sa dams. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong Ry. Tapos, meron tayong center of gravity. At kung mapapansin din ninyo, same sa hydrostatic force, hindi din nakatutok sa center of gravity yung Ry natin. So, ibig sabihin, etong distance na yan ng Ry natin sa center of gravity, tinatawag din natin yung eccentricity. Bakit? Kasi nga, ang eccentricity, sinusukat niyan yung distance ng isang force sa center of gravity.
Oh, wait lang Baka gamitin natin pang solve dyan yung dinerive natin na gamma ig sine theta over hydrostatic force. Pang hydrostatic force lang yun, okay? Dito sa dam, mas madali. So, paano naman natin malalaman yung value ng eccentricity dito sa dam? So, ganito lang yan. So, ano tong portion ng dam na to? So, ayan yung base ng dam natin. Ngayon, since ang center of gravity nga ng base ng dam natin ay nasa gitnang-gitna lang, edi ibig sabihin, b over 2, tapos b over 2 lang yung distance niyan kabilaan. So, dito pa lang, kita na natin kung paano natin makukuha yung eccentricity. Edi itong b over 2 na to, bawasan lang natin yan ng x bar, makukuha na natin yung value ng eccentricity. So, sulat natin So, para makuha natin yung eccentricity dito sa dams, ang kailangan lang natin gawin is ganito. So, E is equal to, kunin natin yung B over 2, tapos bawasan lang natin ng X bar. Tapos, i-absolute value lang natin yan at ganyan lang kung paano natin makukuha ang eccentricity sa dam. Mas madali, mas straightforward. B over 2 minus X bar. So, listan nyo na din yan kasi sinusolve natin yan every problem, okay? Ngayon naman, kung mapapansin ninyo, meron tayong force na Ry, tapos meron tayong distance na eccentricity. Ibig sabihin, possible makapag-generate yung Ry natin ng moment. So, based sa theory naman natin, pati na din sa strema, pwede natin actually ilipat yung Ry na yan sa center of gravity at the cost or expense na magkakaroon tayo ng moment. So ngayon, ang tanong naman, nilipat natin yung Ry sa center of gravity at nagkaroon nga tayo ng moment. So ang tanong, paano naman natin makukuha yung value ng moment? So, simple lang din, basic lang din yan, ano ba ang moment? Force times distance. So saan natin gusto ilipat yung force? Sa center of gravity. Ano ba yung force natin? Yung Ry. Nilipat natin sa center of gravity yung Ry na may distance na eccentricity. Di ang magnitude ng moment na ma-generate natin o yung force times distance natin ay equal lang sa Ry times E. So, meron na tayong moment. So, yung Ry, minultiply lang natin sa distance na eccentricity, nagkaroon na tayo ng value para sa moment. Ngayon naman, balik tayo sa combined stress. Salpakan lang natin ng mga annotations. Yan, okay? So, eto naman yan So, diba, again, ang portion na to ng dam natin ay denoted lang as B. Or simply, ayan yung base ng dam natin. Tapos, eto namang distance na to ay yung width naman ng dam natin. So, for simplicity na lang ng discussion nga, assume na lang natin na equal yan sa 1, okay? Ngayon, salpakan na natin ng annotation tong combined stress formula natin. So, unahin na natin tong P over A. So, again, yung P natin dyan o yung force natin dyan ay yung Ry natin sa dam over yung area naman ng base ng dam natin na B times 1 meter lang. So, okay na kagad tayo sa first term ng equation natin. Ngayon, pag-usapan naman natin tong MC over I or yung bending stress natin. So, yung M dyan, meron na tayong dinerive dyan, yung nasa top left natin. Salpak na din natin yan sa equation natin. Tapos, pakita lang ulit natin yung Ry at moment natin dito. So, ayan na, meron na tayong moment. Ngayon, ano naman tong C? So, recall lang natin sa strema na yung C sa equation natin ay farthest distance or maximum distance lang yan ng isang side from the neutral axis. Or in this case, yung distance lang ng center of gravity natin papuntang outermost fiber. Outermost fiber, ibig sabihin lang yan, sagad hanggang dulo. So, yung C is yung maximum distance lang ng center of gravity papuntang dulo o perimeter ng dam natin. So, since nasa gitnang-gitna lang yung center of gravity natin, either eto lang yan o eto. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, dalawa yan Anong side kukunin natin para sa value ng C?
Yung b over 2 ba o yung 1 over 2? So, eto makinig. Etong susunod na ituturo ko sa inyo, only times tinatanong to sa Civil Engineering Board Exam Groups, okay? Etong concept na ituturo ko sa inyo, hindi lang pang dams to, pang PISA din to, okay? At paulit-ulit tinatanong to kada board exam, may mga naguguluhan at nagtatanong tungkol sa topic na to, okay? Madaming nalilito dito. Kaya ituturo ko na sa inyo yung simplest way para hindi na kayo malito at para hindi na kayo magtanong. Madali lang to, makinig lang kayo ng maigi, okay? So ulitin natin Initially, yung RY natin hindi talaga nakatutok sa center of gravity. Nandito yan. Kaya tayo merong eccentricity. Pero ang ginawa nga natin, nilipat natin yung RY na yan sa center of gravity at the expense na magkakaroon nga tayo ng moment. Kaya yung moment naging Ry times E, natatandaan. Ngayon, tignan nyo yung direction ng moment natin. Kung makikita ninyo, saang side parallel yung moment na yan? Sa side na B ba o sa side na 1? So kung titignan natin at aartehan natin yung pagtingin, makikita nating parallel siya sa side na to. Parallel siya sa side B. Ngayon, tandaan nyo kung saan siya parallel. Kung saan siya parallel, ayan yung reference natin. Okay? So, ulitin ko parallel siya sa side B. Ngayon, pause muna natin tong C sa equation natin para isahan na lang tayo mamaya. Pag-usapan naman muna natin yung I. So, ang I naman sa equation natin is simply the moment of inertia lang ng base natin. So, ayan yung mga BH cube over 12, BH cube over 36, and so on. So, since rectangular o square lang naman ang shape ng base natin, BH cube over 12 lang yan, matik. Kaso lang, eto ulit yung tanong ko sa inyo. Anong side dyan ang naka-cube? Yung B ba yung naka-cube o yung 1 yung naka-cube? So, hindi pa natin alam, kaya gawin na lang muna nating XY cube over 12 lang yan, okay? Basta alam natin na ang moment of inertia ay para sa rectangular na section. Ngayon, babalik tayo. Ang reference natin palagi ay kung saan parallel na side ang moment natin, kung saan nakaparallel ang moment, okay? So, kung titignan nga natin, parallel yung moment natin sa side na B. So, basically nga, ang reference natin ay yung side B. Ngayon, eto na. So, since parallel ang moment natin sa B, o kaya yung B ang naging reference natin, ayan yung side na gagamitin natin para sa C, sa equation natin, at para sa I, sa equation natin, okay? So, yung C, ayan nga yung maximum distance from the neutral axis or center of gravity papuntang outermost fiber. So, either eto lang yan. At ang reference nga natin ay yung side B. Ayan na yung side na gagamitin natin para sa equation. So, basically, yung side B, yung reference natin sa C. Tapos, side B din yung reference natin sa moment of inertia na naka-cube, okay? So, sa C, B over 2 ang gagamitin natin. Tapos, para sa moment of inertia, side B din yung gagamitin natin. So, side B ang gagamitin natin para sa moment of inertia, yung side B natin yung naka-cube, okay? So, ganyan na kalalabasan ng equation natin. So, yung x dito sa denominator, ayan na yung kabilang side, which is yung 1. So, for the last time, ulitin ko kung saan parallel yung moment, ayan na yung magiging reference natin para sa bending stress, okay? So, ayan na yung para sa C, at kung saan parallel yung moment natin, ayun palagi yung naka-cube, okay? So, balik na tayo. Ngayon, medyo pangit itsura ng equation natin, kalat-kalat. So, etong second term, kunin muna natin, tapos isimplify lang natin. So, basic arithmetic lang. Reciprocal lang natin yung denominator, tapos multiply. Arithmetic lang yan, okay? So, meron kang B sa taas, tapos meron ka ding B sa baba. So, eto,
cancel. Tapos yung cube nung nasa baba, magiging 2 na lang. Tapos meron kang 12, tapos meron kang 2. Simplify lang natin. So cancel yung 2, tapos eto naman magiging 6. So kapag nilinis natin yan, ganito kalalabasan ng equation natin. Alisin lang natin yung 1 para mas maging malinis. So ganito na magiging itsura niyan. So ayan na yung malinis na version nito. Palitan na natin. Ngayon kung titignan natin yung equation natin, pwede nating ma-factor out tong ry over b. So ang gawin na natin, labas natin yan, okay? So kapag nilabas natin yan, ganito na yung pinakamagiging itsura ng equation natin. So, eto ay eto na din. So, ganyan kung paano na-derive yung para sa trapezoidal soil pressure. Basic lang din, humaba lang kasi nagtuturo pa tayo. Pero nanggaling lang yan sa combined stress na P over A plus minus MC over I, okay? So, okay na tayo para sa trapezoidal. Ngayon naman, dito naman tayo yung para naman sa may tensile stress. So, ang derived formula nga natin dyan ay 2/3 ng Ry over X bar. Napakaiksi. Actually, kahit kabisuduhin nyo na lang yan eh. Pero papakita ko na lang din sa inyo kung paano na-derive yan, okay? Para if ever nag-rumble-rumble man yung formula natin sa isip natin, kaya natin mahugot gamit yung pagde-derive, okay? So, ganito yan ha. Una nating gawin, focus muna tayo sa compressive stress na side. So, itong magnitude o height na to, pangalanan na lang natin yan munang sigma, as usual. Tapos, ay ang buong span ng compressive stress na yan, pangalanan na lang natin yan as B prime. So, gaya nga ng paulit-ulit kong sinabi, disclaimer lang, yung Ry natin, dito talaga nakatutok yan, okay? So, ano to? Triangular pressure na lang yan. Parang uplift pressure na lang din yan. E di kung ganun pala, kunin na natin yung volume. E di Ry is equal to 1/2 times, unahin na natin yung height o magnitude na sigma times yung base naman ng triangular compressive pressure na yan na B prime. So, area pa lang yan. Multiply lang natin yan sa width niya na 1 meter para maging volume. So, times 1. So, ang pinaka naging equation natin para dito ay Ry is equal to 1/2 times pressure times B prime. Kaso lang, ano yung B prime natin? Saan natin hugutin yung value niyan? So, ganito naman yan. So, diba, ito yung dam natin. Ngayon, recall. Ano ulit yung tawag natin sa distance ng Ry sa toe? So, ayun yung moment tayo tapos nag-come up tayo sa equation na Rm minus Om over Ry. So, ayan yung X bar. So, ang distance ng Ry sa toe ay X bar. Ngayon, anong pressure natin? Yung may tensile stress, triangular. Pero ang kinonsider lang muna nga natin is yung compressive stress na triangular pa rin. Tapos ano yung haba ng compressive stress natin? Pinangalanan nga natin yan na B prime. O eto check nga natin kung naalala nyo yung concept na kapag ang pressure ay kinonvert sa single force, ano mangyayari? So ang mangyayari dyan kapag ang pressure nga ay kinonvert natin into a single force o sa resultant force, ang tutok nga niyan ay sa centroid lang mismo ng pressure na pinanggalingan niya. So, kung etong Ry, tapos triangular yung pressure, ibig sabihin, etong distance na to ay 1/3 ng B prime. Kasi, ayun lang yung span na kinoconsider natin, yung B prime, hindi yung buong base. So, kung 1/3 na yan, eto na yung 2/3 ng B prime. Ngayon, kung titignan naman natin yung illustration natin, hindi ba't etong sukat ng X bar natin ay eto? Pero, hindi ba't eto lang din yan? So, basically, ang X bar ay equal lang din sa 1/3 ng B prime. So, lapat natin So, X bar is equal to 1/3 lang din ng B prime. Ngayon, para malaman natin yung value ng B prime, rearrange lang natin yan, okay? So, ang B prime is equal lang sa 3 times X bar or simply 3X bar. Ngayon, may value na tayo ng B prime. Salpak na natin dito yan.
Ngayon, ano bang hinahanap natin? Yung pressure. E di isolate lang natin yung pressure sa equation natin, ganito na kalalabasan ng buong equation natin. So, ang pressure kapag may tensile stress na ay equal lang sa 2/3 ng Ry over x bar. Parehas na sila. So, ganyan lang kung paano na-derive yung sa may tensile stress. Ngayon, balik na natin yung illustration natin para sa lahat. So, itong uniform load, gagamitin lang natin yan kapag ang value na nakuha natin para sa eccentricity is equal to 0. Yung para sa trapezoidal naman, gagamitin lang natin yan kapag ang eccentricity natin ay mas maliit sa value ng b over 6. At kapag triangular naman ang soil pressure sa dam natin, ang eccentricity naman natin is equal lang sa b over 6 o saktong-sakto sa boundary natin. At kapag dito naman tayo sa may tensile stress, ang eccentricity na masosolve natin is greater than b over 6 na, okay? Or kung di pa kayo sanay dyan, gawin niyo yung usog-usog na ginawa natin kanina, okay? Pero promise, I assure you, na kung ayun muna yung ginagawa ninyo, kahit hindi nyo kabasiduhin yung E is equal to 0, A is equals to B over 6 na yan, and so on. Kusa nyong makakabisado yan, basta magsosolve lang kayo ng paulit-ulit na problem tungkol sa dam, okay? So, naka-display na din dyan yung mga derived formula para sa each type of pressure. Take note nyo lang na inassume natin na walang width na given sa problem based sa derivation natin, okay? So, width is equal to 1. Pero, ito yung pinaka-general equation natin dyan, okay? Dagdagan nyo lang ng W. At ayan na yun. Tumagal lang kasi nag-discuss pa tayo. Pero since alam na natin yung mga type of pressure at anong formula gagamitin, pwede na tayo bumalik sa pagsasagot. So take note lang yung turo ko tungkol sa soil pressure, isa puso nyo na yan. Kasi hindi nyo lang sa topic na dams yan gagamitin, pati sa RCD o footing design natin na subject o topic, magagamit din natin yan, okay? Crucial yan. So, isa puso nyo na yan at padaluin nyo na din sa dugo nyo, okay? So, game na. Sagot na tayo. Basic na lang to. So, again, ang pinapahanap sa atin kung ano ang maximum and minimum pressure. Tapos, naka-display na din yung mga values na nasolve natin. Tapos, nandito naman yung Ry natin, okay? So, again yung Ry, summation forces, vertical lang yan. Pag samasamahin lang natin yung vertical forces, ayun na yung value ng Ry natin. So, kung titignan natin yung illustration natin, isa nga lang naman dyan yung vertical force natin. So, ayan na din yung magiging value ng Ry natin, okay? Ngayon, ano ulit tong distance na to? So, ulitin ko na naman. Ayan yung nag-moment-moment lang tayo sa to, kaya nag-arrive tayo sa equation na Rm minus Om over Ry. So, ayan yung x-bar natin, okay? So, basically, yung x-bar nga ay yung distance lang ng Ry natin sa toe ng dam natin. So, ito yung na-derive nating formula dyan. At, equal nga lang yung x-bar natin sa Rm minus Om over Ry. Pero, meron na ba tayo ng mga values niyan? Oo, meron na. Nasolve na natin yan. Ayan nasa baba. So, salpakan na natin yung equation natin. So, Rm na 2260.224, salpak na natin. Minus Om naman na equal naman sa 837.12, salpak na din natin. Over, Ry naman na meron na din tayo, salpak na lang din natin yan. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng x-bar natin ay equal lang sa 2.519 meters. So, lagay na natin yan. So, meron na tayong x-bar na equal sa 2.519 meters. Ngayon, ano ulit ang shape ng base ng dam natin? So, paulit-ulit, rectangular o square lang yan, okay? So, since rectangular o square nga lang yan, ang center of gravity nga lang yan ay nasa gitnang-gitna lang, okay? So, nandito yung CG natin. Ngayon, kung nasa gitnang-gitna nga lang yung CG natin, edi etong distance na to, ano yung value? So, kalahati lang yan ng base ng dam natin. So, kung kalahati, b over 2 or simply 6 over 2. So, 6 over 2
equal lang yan sa 3 meters. Ngayon, ano naman tong distance na to? So, yung distance na yan, sinusukat lang yan kung gaano kalayo ang isang force o yung Ry natin sa center of gravity. So, kung sinusukat niya lang ang layo ng Ry natin sa center of gravity, ibig sabihin, ayan na yung eccentricity natin, okay? Ngayon, solve na natin yung eccentricity para masukat na natin yung layo ng Ry natin sa center of gravity. So, paano? Di yung b over 2, bawasan lang natin ng x bar, makukuha na natin yung value ng eccentricity. Or yun nga, it's simply b over 2 minus x bar. Makukuha na natin yung value ng eccentricity. So, gawin na natin. So, 3 minus 2.519 meters equal lang ang eccentricity natin sa 0.481 meters. So, ngayon, meron na tayong mga x-bar at eccentricity. Ang magandang gawin na natin ngayon, i-plot naman natin yung values niyan sa illustration natin kanina, okay? So, isa-isayin natin ha. So, etong buong to, yung base ng dam natin. Equal nga daw yan sa 6 meters. So, b over 3, kunin na natin. So, 6 divided by 3, equal lang yan sa 2 meters. Tapos, yung nasa gitna naman, b over 6, so base natin na 6, divide lang natin yan sa 6. So, 6 divided by 6, equal lang yan sa 1 meter. So, nailapat na natin yung mga boundary natin. Ngayon, pasok na natin yung eccentricity. So, nakatutok pa ngayon yung Ry natin sa center of gravity. At ang nasolve nga nating value ng eccentricity ay equal lang sa 0.481 meters. So, again for the last time, ang eccentricity ay ang sukat lang ng Ry natin sa center of gravity. So, nandito banda yung Ry natin. Ngayon, pagalawin na natin. So, ang pressure natin ngayon ay uniform pa. Ibig sabihin nga, nakatutok pa yung Ry natin sa center of gravity. Tapos, ang eccentricity natin, 0.481 meters. So, kapag pinagalaw na natin yung Ry sa nasolve natin na distance ng eccentricity na 0.481 meters, ganito kalalabasan ng soil pressure natin. So, ano ang shape? Trapezoidal pa. So, since hindi pa naabot ng Ry natin yung boundary natin na b over 6, trapezoidal na agad, matic yung pressure natin dyan, okay? Or yung isa pang way, kung ayaw niya mag-drawing ng diagram, ang b over 6 natin is 1 meter. Tapos, ang eccentricity naman natin is 0.481 meter. So, E is less than b over 6. So, ibig sabihin, trapezoidal na agad yan, matic. Ngayon, trip-trip lang to, okay? Hindi to kasama sa problem. Pero paggalawin lang natin ng konti ulit yung Ry natin, dagdag imagination lang. So kapag inurong pa natin yung Ry, kunwari, ang nasolve nating value ng eccentricity ay 1 meter, ganito naman magiging itsura ng diagram natin, okay? So kapag saktong-sakto ang Ry natin sa boundary natin, or ang eccentricity natin ay equal sa b over 6, magiging triangular na yung shape ng pressure natin. And so on, okay? So, balik na natin. So, since trapezoidal nga ang pressure natin, gamitin na lang natin yung derived formula natin para mabilis, okay? So, ang derived formula natin para sa trapezoidal, di ba, ay equal lang sa Ry over B times quantity ng 1 plus minus 6E over B. So, balik lang natin yung diagram tapos lapat natin yung dimensions ng mga B over 3 at B over 6. So, again, since trapezoidal, ito yung formula na gagamitin natin. So, salpakan na natin yun, okay? So, Ry na equal sa 565.056 kilonewtons, salpak na natin. Tapos yung mga B sa equation natin, salpakan na din natin yan. So, ano yung value ng B natin? Given sa problem, 6 meters. Salpak na natin yan. Ngayon, ang wala na lang value ay eccentricity. Nasolve na din natin yan, nasa taas. Salpak na din natin yan sa equation natin. So, kumpleto na, wala nang unknown, masosolve na natin yung value ng pressure sa dam natin. Kaso lang, merong plus minus sa equation. Paano yan? So, ang ibig sabihin lang yan,
maximum and minimum pressure. So, ang gawin natin, paghiwalayin lang natin yan. Yung isa plus para sa maximum, tapos yung isa naman minus para naman sa minimum. So, kapag ginawa natin yan, magiging ganito itsura ng equation natin. So, simplify na natin ng sabay ha. So, para sa maximum pressure, ang value na masasolve natin ay 139.475 kilopascals. Tapos, para naman sa minimum pressure, ang masasolve naman nating value dyan ay equal naman sa 48.877 kilopascals. At dahil dyan, na-solve na natin yung pressure o yung lahat ng kailangan nating ma-solve sa problem. So, matic plus 3. Basic na basic, sobrang manilang nito. Tumagal nga lang dahil nagtuturo pa tayo. Pero eto lahat ng value na na-solve natin para sa problem na to. Okay? So, past board exam problem to ha. Kung actual board exam na to, may plus 3 na kagad kayo. Ngayon, ang gawin nyo naman, re-answer nyo yung problem natin for retention at para ma-master nyo yung topic at concepts tungkol sa dam, okay? So, dito sa problem 1, binaby ko pa kayo. Pero sa susunod na problem, hindi ko na kayo bebabyhin, okay? Ipapakita na natin sa inyo kung paano in actual sinosolve ang dams, okay? So, ngayon, ito yung summary ng lahat ng kailangan nyong matutunan tungkol sa dams. Nandyan na lahat yan. Siya na lang yung kulang. Kompleto na lahat yan. Screenshot nyo na lang or ang mas magandang gawin, i-rewrite o isulat nyo sa notes ninyo, okay? But anyway, last na talaga, promise, may papakita lang ako sa inyo. Baka kasi nagulat tayo sa pinakita ko kanina sa hydrostatic pressure. So, eto yan ha. So, diba, ang sabi ko nga kanina, ang hydrostatic force ay nanggaling lang din sa hydrostatic pressure. So, patunayan natin yan ha. So, kunin lang natin yung volume ng triangular pressure. So, triangle lang yan na pa 3D, okay? Parang yung sa uplift pressure lang natin. So, gawin na natin. So, FH is equal to 1/2 times yung base naman natin na ano. So, focus lang tayo sa triangle para di tayo malito at para mas ma-imagine natin, ito yung itsura niyan kapag pinaikot. So, ang nagsisilbing base ng triangle natin ay ito, yung 8 meters. So, times 8 times yung height naman ng hydrostatic pressure na ano. So, gamma times H lang din yan, parang yung sa uplift pressure natin kanina. E di gamma ng water times height ng water. E di 9.81 times 8 meters lang yung height. So, yung buong yan, area pa lang yan. Ang kailangan natin yung volume. So, multiply lang tayo dyan ng width na equal sa 1 meter para maging volume. So, times 1. So, yung buong yan, equal na yan sa volume ng hydrostatic pressure. Kaya kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng hydrostatic force natin ay equal lang sa 313.92 kilonewtons. Pero hindi ba ito lang din yan? So, ang isang way para ma-solve ang hydrostatic force ay kunin lang ang volume ng hydrostatic pressure. So, alam ko, hindi ko tinuro yan sa video natin ng hydrostatic force kasi hindi palaging ganyan kadali yung scenario. So, ang sundin nyo pa din yung itinuro ko sa video natin ng hydrostatic force, okay? Ayun yung pinakamadali at efficient na way sa pagsasolve ng hydrostatic force, okay? But anyway, putulin muna natin yung video dito. So, sana madami kayong natutunan at na-enjoy nyo tong video to, okay? Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe at lagi nyong tatandaan na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Yun lang, ako nga pala si Engineer Cruz. Salamat!